Alam niyo po, mas daming yumayanig sa buhay natin. Paring nawalan tayo ng trabaho, may report yung doktor na, alam niyo yun, stage 3, 4 cancer and all, relasyon na nasira, parang yung pinakapundasyon ng buhay natin na yayanig. Pero may magandang balita naman po sa gitna ng pagyanig, may mga bagay na hindi kayang yug-yugin kumbaga. Basta Diyos ang ating pundasyon. Ang sabi po sa Hebrews 12:27, the word once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Ang context po na to ay babala at paalala nung nagsalita po ang Diyos sa Mount Sinai na yayanigin niya yung lupa. And then ngayon po sinabi niya once more, merong kind of shaking na hindi lang physical kundi spiritual at maaaring emotional at material, at tatanggalin po niya yung mga hindi permanente. Ano man po yung pundasyon na kinakatayuan ng buhay natin, maaaring yan ay sa pera, sa posisyon. Pagka po hindi siya permanente, panandalian lang, hindi po yan tatagal. Pero God allows shaking para ipakita ko ano talaga yung lasting, yung ating pananampalataya. Yan po ang hindi mayayanig, yung pananampalataya natin sa Diyos, yung kingdom niya na nasa puso natin. Kaya minsan po, sobrang comfortable na ng buhay natin sa mga created things, mga temporary things. So kapag may crisis, nayayanig tayo. Saan po ba nakatayo ang ating pundasyon? Kaya po as I end, kung ngayong panahon na to parang niyayanig ang mundo mo, huwag kang matakot. Instead, tanungin mo si Lord, Lord, ano bang gusto mong tanggalin sa buhay ko para mapanghawakan ko yung hindi matitinag? Hold on to what remains. That's our unshakable hope in Christ. Sabi ulit sa Hebrews 12:27, the words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maaaring hindi lindol na pisikal ang pinagdadaanan ng mga aming mga tagapakinig, pero Lord, alam namin niyayanig ang aming buhay ng mga problema, mga temptasyon, mga bagay na hindi namin kontrol. Pero Lord, yung pananampalataya namin sa inyo ang unshakable. Ang hope na meron kami sa inyo ang hindi mabibinan. So maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.